Pagka naka-receive kayo ng demand letter, pagtuunan nyo munang pansin. Wag ho kayo nervyusin. Importante ho, dapat nakafocus kayo. No, kasi kalaban nyo ho yung nervyos. No, actually, yung iba ho dyan, ninenervyos. May nagtanong sa akin, "Good PM po, Boss Ray. Follower niyo po ako. Ginamit ko lang po itong account ng anak ko sa TikTok para makapagtanong about All Alone. Deactivated ko na po ang FB ko kasi grabe na stress ako sa Ola, nahaharas na din po ako. Magbabayad naman po ako kagaya ng lagi niyo pong ina-advise na mag-ipon tapos bayaran na lang po. Salamat po kasi kahit paano gumagaan ang loob ko pag nakakapanood po ako sa inyo about sa Ola app. May tanong lang po ako, paano po ba malaman na legit ang demand letter na natanggap ko sa email ko? Kasi wala naman pong pirma ng attorney dun eh. Legit po ba yun? Sana po masagot niyo po para malinawan ako kasi grabe na stress na ako. Madalas na po sumasakit ang ulo ko, kakaisip halos nakakalimot na po ako kumain dahil lang sa Ola na yan. Nung una, okay at good naman po record ko. Pag hindi ako nakakabayad, nag-e-extension po ako. Grabe nga po ang laki ng extension for 14 days. Meron akong binabayaran na 1,500. Meron naman po 30 days, 2,900. Halos kainin lang din talaga dapat na mababayad ko sa ngayon po. Hindi na po ako nakakabayad kasi nga po wala na talaga kahit ano gawin ko, wala na akong maibayad pa. Alright, napakagandang katanungan po nito at maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng katanungan. Pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, unang-una po, nagpapasalamat po ako no, sa inyo pong panonood sa aking mga videos. And I hope nga po may natututunan po kayo kahit papano no, at nakakapulot po kayo ng kahit papano yung mga tips or kaalaman dun sa aking mga ibinabahagi. Okay, sagutin po natin yung inyong katanungan. Ano? Ang tanong nyo po is paano malalaman kung legit po no, yung demand letter. Okay, ang demand letter po kasi no, madali lang malaman yan, legitimate no. Unang-una ho yan kasi 'di ba lagi ho nilang pinadadala yan sa email. Okay. So ang una niyo titignan is yung email. Kung yung email ho no, ang domain is yung company name nila, legitimate po yan. Pero po, kung ang email address po na ginamit is ano lang yan, at gmail.com, at yahoo.com, at hotmail.com, no? Hindi ho yan legitimate. Kumbaga, ang nagpadala lang ho yan is yung ano lang ho, yung Ola agent, no? Kuno, na naniningil ho sa inyo, kuno. Okay? Tapos, so, ang demand letter, kagaya ho na sinabi ko kahapon, no? Dapat ho yan, kumbaga, yung mga laman yan is tungkol dun sa utang po ninyo. Hindi yung puro batas ang nakalagay. Kasi, itong mga damuhong online lending apps na to, no, puro batas ho ang nakalagay dun sa sa demand letter. At bukod ho dun, araw-araw nagpapadala ng demand letter. O, di ba? Demand letter ho, hindi ganun. Hindi ho pinadadala araw-araw yan. Manteteng. Okay, alamin po natin no kung ano ho ba yung mga dapat tandaan or malaman natin kung paano nyo ma-check kung legitimate yung yung demand letter. Okay? Unang-una po, no, dapat yung demand letter is may letterhead. Okay? Yung letterhead po niyan, it's either po yung kumpanya or yung lending, financing or bangko, or in our case, yung Ola po, no? Yung company name nila. Yung logo nila, dapat nandun ho. May company logo yan. Okay? Pangalawa po is dapat yan may date. Okay. Pangatlo po is dapat yan nakapangalan sa inyo. Kumbaga, kung sino yung pinapadalan. Okay? Kung sino yung pinapadalan, pangalan, address.
Okay? Kung may contact number ho, okay lang din. Okay? Tapos ho, sino ang nagpadala? No? Anong pangalan, address, at saka contact number din po. Okay. Tapos, ang susunod po dyan is dapat ho, yung body. Yung body of letter ho kasi, ano yan, dapat dyan is, kasi nga, demand letter, so dapat yan, kumbaga, isinasaad nyo doon na idinidemand nyo na yung payment, no, nung sinisingil po ninyo. No, na, kumbaga, simula nung ganitong petsa, ginawa nyo lahat ng effort nyo, yung pagtawag, pagpunta, o kung ano man yung ginawa nyo collection effort, pero wala pa rin tugon, no? Kaya binibigyan nyo na lamang siya, no, ng ilang araw mula dun sa araw na natanggap niya yung demand letter. No? Ganun ho dapat, no? Tapos magbigay kayo ng kahit na brief history dun sa sa utang. Ibig sabihin history, kailan ho ba siya na-disburse, magkano ho yung na-disburse, magkano ho yung dapat yung singilin. Okay? Tapos ho, dapat nakalagay din doon kung may penalty. Kung may penalty, o lagay nila. Kung wala, okay lang din. Di ba? Dapat nakalagay din ho yun doon, no? Tapos ho, ilagay na yung kung sino yung gumawa. Kung ang gumawa nung demand letter ho is, for example, individual, ako ron, nakalagay doon, no? Tapos, pipirmahan ko dapat. Ngayon, kung kumpanya naman ho yan, o organisasyon, no, lending, financing, or bangko, or in our case nga po is OLA, dapat yung abogado nila ang pumirma dyan. Or kung saan nila pinasang tawag dito yung law office. No, ganun ho dapat, no? Hindi ho kasi magiging legitimate, no, kung ang demand letter po walang pirma ng abogado. No, tinanong ko ho kasi yan dun sa aking kaibigang abogado, no. Although meron ho kasing mga nagpapadala na nakalagay system generated, no. May ganun naman ho, kaya lang siyempre dapat may representante pa rin ho na pumipirma doon. No, po pwede naman din ho yan yung legal department manager, no? Any representative po ng kumpanya po pwede hong pumirma yan. Pero mas legitimate yan pag yan pirma ng abogado kung yan galing sa organisasyon. No, yun po ang i-check nyo, no, para malaman nyo kung legitimate yung demand letter. Okay? Yun lang ho ang dapat. Ganun lang ho kasimple ang demand letter. Hindi ho kailangan lagyan ng kung ano-ano hong batas. No, na ito ang kumbaga kagaya ito isa basic example po, itong mga damuhong OLA na to inilalagay ang magiging kaso mo ganito, no, masasampahan ka ng ganito, may case number kang ganito, anak ka ng kamote, may judge pa, may presiding judge na, meron ng tawag dito kung saan alam niyo yun, pinagugulo nila, no, napakasimple yung gumawa ng demand letter. No, hindi ho kailangan hindi kailangan kung ano-anong batas ang ilagay diyan. No, may estapa, no, kung ano-ano. Di ho ba? Mas maganda ho yan kung direct to the point Okay? Ngayon, ang payo ko naman ho, pagka nakatanggap kayo ng legitimate na demand letter, no, basahin niyo maigi. No, wag ho kayong matakot kasi actually binibigyan pa kayo ng pagkakataon no, nung nahiraman po ninyo, no, ng ilang araw kasi nakasaad ho naman diyan bibigyan kayo ng number of days 'di ba, from the day na na-receive nyo yung demand letter, no. So wag ho kayong matakot o mataranta, no. Pinakamaganda ho niyan is kumonsulta ho kayo sa abogado kung may extra kayong pera, no. Kung wala naman ho, tawagan niyo ho sila, di ho ba? Alamin nyo kung ano yung maitutulong nila sa inyo. Kumbaga, mabibigyan ba kayo ng payment options? No? Actually, doon sa demand letter, po pwede rin maglagay ng ng mga recommendations nila kung anong po pwedeng payment option na nababagay sa inyo. So, kung binigyan ho kayo ng ganun, tawagan nyo po. So, wag ho nyong katakutan nyo din. Kasi yung iba ho, pag nakakita ng demand letter, nininervous na. Actually, binigyan pa ho kayo ng pagkakataon. Kaya lang, ho yun, second to the last resort ho yun.
nung company or nung nautangan po ninyo. Bakit ho second to the last? Kasi ho, ano ho requirement ho yung yung demand letter para maihabla kayo sa small claims court. So pag hindi nyo ho inaksyonan yan, ayun, dun ho susunod yan sa small claims court. No, kaya ho pagtuunan nyo ho ng pansin. Sinasabi ko, wag ho kayo nervyusin, pero pagtuunan nyo ho siya ng pansin. Kasi importante ho na tugunan nyo. Kasi demand letter na ho yun eh. Kumbaga, ano ho yan eh, kung yan ay legitimate na lending, financing at bangko. Okay? Alisin muna natin yung OLA. At pinadalang kayo ng demand letter na ganyan. Pagtuunan nyo ho ng pansin. Kasi ho, nag-exhaust ho lahat ng effort yan. Pagka naka-receive kayo ng demand letter, pagtuunan nyo ho ng pansin. Wag ho kayo nervyusin. Importante ho, dapat nakafocus kayo. No, kasi kalaban nyo ho yung nervyos. No, actually, yung iba ho dyan, ninenervyos. Wag ho kayo nervyusin. No? Binibigyan ho kayo ng pagkakataon ng lending, financing at bangko, no? Na ma-resolve nyo ho yung inyong nahiram sa kanila. No? Para hindi na ho pumunta pa doon sa susunod na level, which is yung pagdidemanda ho yun. No? Eh paano ho kung matapat kayo doon sa lending, financing at bangko na talagang nagdidemanda? Di ho ba? Oh, eh ito hong OLA, malabo ho yan. Di ba? Kasi nga ho, sa dami ho na nilabag nila, hindi ho nila kayang gawin na kayo demanda. Ano po? Kasi unang-una hong nilabag nila dyan yung yung The Truth in Lending Act. Oh, ay bukod pa ho pala doon yung ating Privacy Act. Oh. Di ba? Oh, The Truth in Lending Act. Oh, marami hong yan. Kaya hindi ho ubra na anuhin kayo demanda Di ba? Tapos may nasabi ho kayo dito, no? Saglit to. Tingnan natin. May nasabi kasi kayo dito na okay naman kayo sa paghuhulog. Ano po? Kaya lang, pagka yung medyo hindi kinaya, nag-extend ho kayo. Okay, ganito ho yan, no? Explain ko yung extension. Yung extension ho kasi nila, tsaka yung prolongation, is parang ho yan adapted sa, alam niyo ho, pag nagsasanla kayo na alahas, yung magtutubo lang muna. Ganun din ho siya. Yung yung tema niya, dun ho hinalaw. No, dun kumbaga dun kinuha yung no? Kung di mo kayang tubusin yung alahas mo, tumagtubo ka muna, ganun din ho yung extension. Ang babayaran niyo ho dun sa extension is yung halaga nung itatakbo, extend yun 7 araw. Kung magkano yung 7 araw na tubo na yun, yun yung babayaran ninyo. No, ganun dun po halaw yun. Yun po ang actually pinag-aralan ko yan. Inalam kong maigi ho yan, no? So kasi nung una, 'di ba ho, ang sasabi mag-partial. Yung pala hindi naman kayo magpa-partial, ipapasok nila extension, no? Mali ho yun kasi it's your choice ho. Kung gusto niyo mag-extend or yung sinasabi nilang prolongation. No, choice niyo yun, hindi yun dapat choice nila. 'Di ba? Kung gusto niyo mag-partial kayo. 'Di ba? Mababawas dapat dun sa inutang ninyo. 'Di ho ba? Kaya lang ho talaga magpe-penalty 'yun. Kasi nag-partial lang kayo No? Kasi ang rule po niyan pag nag-partial kayo, no, hindi ho ibig sabihin na na hindi na ho kayo past due. Past due pa rin kayo. No? Lilinawin ko ho kasi kaya ho nila ginawa yung extension, no? Parang sa pawn shop pa rin, no? Kaya kayo nagtubo lang para hindi marimata. Okay? Ngayon, sa mga online lending apps na abusado, kaya naman ho kung nag-i-extension o yung prolongation, para ho hindi mag-penalty. Okay? Ang mahirap po kasi sa kanila, hindi nila ini-explain. Ay, ako ho kasi talagang sinaliksik, pinag-aralan ko maigi. No? So, para ho hindi kayo mag-penalty, no? Kasi ang mahirap po dyan sa mga online lending apps na yan, magpe-penalty na kayo, no? Yung itatakbo pa na tubo, dadagdag pa din. So, doble-doble kayo. Babubukulan talaga kayo nun. Yun ho, nakakahirap sa mga sa mga kliyente ho ng mga online lending apps na abusado No? Biruin nyo, may penalty na,
may tubo pang isang araw. So, patong-patong ho talaga. So, kaya ho, yung sinasabi silang extension. Yung extension, no, babayaran nyo lang yung tubo. So, 7 araw kayong walang isipin, no? Kasi kung nabayaran nyo. 7 araw kayong walang isipin kung 7 days yung, for example, na-extend. No? Ganun ho yun, no? Ngayon, pag dumating yung 7 araw, ay nasa sa inyo kung babayaran nyo na ho ng buo, or i-extend nyo ulit, or ipoprolong nyo. Nasa sa inyo po yun. No, may dalawa kasi tawag nila, extension tsaka prolongation eh. O, di po ba? So, basta ho yun, ang importante doon na para maintindihan nyo ho, para lang ho siyang sa pawn shop. Okay? Kung ilang araw ho, yung i-extend ninyo, yun po yung babayaran nyo na tubo. Okay? Kaya ho nila ginawa yun para hindi ho kayong mag-pass due. Kasi pag nag-pass due kayo sa libro nila, no, magpe-penalty na kayo daily, meron pa kayong interest daily. Kaya ho lalaki siya ng lalaki. Ngayon, it's your choice po, hindi ho yan sa pilitan. No? Kung gusto niyo ho yung ibabayad po ninyo, isipapartial po ninyo, wala naman hong problema yon. Dapat ho i-apply nilang partial. Kaya lang ho, nadadagdagan ho nga kayo ng penalty. Yun lang ho yung downside niya. Pagka nag-partial kayo. No, mababawasan ho yung principal nyo. Wala akong problema doon. Maganda yon. Kaya lang ho, nagpe-penalty nga ho kayo. No, kaya lang nga ho, sabi ko nga sa inyo, depende ho kasi sa usapan yan. O kung mapapakiusapan nyo sila na mabawasan o ma-waive yung penalty, better. Di ba? Kaya lang nasa sa kanila ho kasi yun. No, depende ho yan sa lending, financing at bangko. It varies po eh. Kumbaga iba-iba ho kasi ng policy yung mga yan eh. So, hindi ho po pwede na yung kumpanya namin, ang policy namin ay parehas doon sa kabilang kumpanya. Hindi ho po pwede, hindi ho ganun. No, may pagkakaparehas ho, pero hindi parehas na parehas. No, maaaring yung kumpanya ho namin ay magwe-waive ng 75%, pero yung kabilang lending po pwede siyang mag-waive ng 100%. Iba-iba ho yan. No? Pero itong mga online lending apps na abusado na to, wala ho yan. No? Hindi nga ho na-explain sa inyo kung ano yung yung extension tsaka prolongation eh. Di ba? Malamang ngayon nyo lang ho naintindihan yung ibig sabihin ng extension tsaka prolongation eh. O, di po ba? Ganun ho yun, no? Kaya, yung iba, kagaya yung sa inyo, no? Sinasabi nyo na yung 14 days, 1.5 ho yung binayad nyo. Kasi, it varies po. Depende yan kung magkano yung nahiram nyo. Kasi, pag malaki po yung hiniram nyo, mas malaki po kasi ang tubo nun per day. O, iba ho ang tubo per day ng 1,000 sa per day po ng 2,000. No? Di iba-iba ho yan. So, kung malaki na ho yung nahiram nyo sa kanila, ay mababago pa ho yun. Di po ba? So, sana ho naintindihan nyo yung in-explain ko. Medyo may pagka-mabilis ng konti yung yung pagsasalita ko dahil nagugutom na ho ako. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.